And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang nasa langit, sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word would take the plan, they just stood
Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa sa buhay namin, at ganoon din ang bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa biyaya ng kaligtasan kaloob mo po sa amin, sa pamagitan ng pagtubos mo sa amin at pag-alay mo ng iyong buhay, Panginoong Jesucristo. Salamat sa buhay at kalakasan muling ibinigay mo sa amin sa araw na ito, na sa araw na ito, Diyos, ay patuloy kaming makalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, upang, Panginoong Jesucristo, patuloy na ikaw sa dako nito ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang ibig mo, dakilang Ama naming nasa langit, na ang ayon sa iyong mga salita, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Itong iyong kinauuhawan, O Diyos, na gawin po namin, ang patuloy kami makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian, karangalan, kapurihan, dakilang Ama naming nasa langit. Salamat, Ama, na sa loob ng sanlinggo, O Diyos, ng aming Panginoong Hesus, na nararanasan, O Diyos, ng mga hirap, pagod, Panginoong Hesus, ay narito naman kami ngayon, O Diyos, malaya pa rin na nakakapagpuri sa iyong banal at dakilang pangalan. Kami patuloy dumadalangin, dakilang Ama, samahan niyo kami ngayon sa aming pagtitipon sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, na ayon sa iyong mga salita, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo, naroon ka sa aming kalagitnaan. Dinggin mo nawang dalangin ng bawat isa. Ilaan mo sa amin, Panginoong Hesus, ang kamay mong ipinako sa krus para sa aming kaligtasan, ay muli mong ilaan sa amin sa mga sandali na to para ipagkalob sa amin ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
salita po ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa sulat po sa aklat ng Genesis, kabanata po ay 37, simula talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Selpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahan mabuti si Jose. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya, "Napanaginipan ko," wika ni Jose, "na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano ang ibig mo? Ano ang ibig mo bang sabihin? Ay maghahari ka sa amin?" tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip ulit si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan." Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng ama. "Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo?" Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang ating Diyos na buhay. Bigay natin po ang palakpak na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon din po, brother. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Ang sarap pakinggan, ano? Amen. Salamat sa Diyos, maginhawa at matagumpay. Mayaman na. Sino pong mayaman na? Ayan. Yung iba payaman pa lang, ano? Pero lahat tayo po ay pagpapalain ng ating dakilang El Shaddai. Sino po sa inyo may mga pangarap? May pangarap kayo? Diba? Masarap ba? Maganda pa pag mayroong pangarap? Minsan mga kapatid ay may mga nararanasan tayong pagkabagot sa buhay, naiinip tayo, hindi po ba? Na minsan ay tila bagay yung ating buhay, minsan ay nais natin minsan na lagyan ng kulay. Amen. Lagyan ng kulay kasi tila baga minsan ay yung buhay meron tayo ay minsan parang nakakainip na babagot na tayo. Kaya minsan naisip natin lagyan ng kulay ang ating buhay. Amen. Sinong gusto magkaroon ng buhay na makulay? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan sa gitna ng maraming suliranin, maraming pagsubok sa buhay na ating nararanasan, maraming mga kapighatian, minsan nagkakaroon tayo ng pangarap. Amen. Nangangarap tayo. Na minsan yan yung mga pangarap natin sa buhay na hindi pa man natin po nakakamtan, pero sa pangitan ng pangarap pa lang, nagkakakulang.
Amen? Nagkakakulay na yung buhay natin na minsan kahit hindi pa man na kung saan ay nakakamtan yung ating pangarap. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, minsan yung mga pangarap na yan ay nagdudulot na rin ng kulay sa buhay natin, nakakapagbigay saya, nakakapagbigay sigla na rin po yan sa buhay natin, na kahit hindi pa yan nagkakaroon ng katuparan sa buhay po natin. Amen? At minsan mga kapatid, kapag tayo may pangarap, napakaganda lang siguro kapag may pangarap kasi meron tayong tinatanaw na nais nating maging pagdating ng panahon. Amen? Na sabi nga nila, mangarap pa na rin lang, hindi lakihan mo na. Di ba? Kaso lang ang problema, sa laki ng pangarap mo, paano mo mararating? Paano nating makakamtan? Pero mas maganda na lang mga kapatid na kung saan ay tayo po ay merong pangarap. Hindi naman masama mangarap. Amen? Hindi masama ang mangarap sapagkat alam natin yung pangarap minsan yan po yung mga ay nagbibigay ng direction po sa buhay natin. Amen? Yan po yung nagbibigay ng kung saan tumutulak sa atin para na kung saan ay abutin yung nararapat nating abutin na alam natin ay higit na makakabuti sa bawat isa po sa atin. Kasi wala namang nangangarap ng ikakasama niya. Amen. Minsan maalala ko nung napunta ako sa kulungan sa Muntinlupa, nangaral ang salita ng Diyos. Mayroong mga nakikinig doon, papakilala, hihingi ng prayer, ganito siya, doktor siya, engineer siya, may abogado, may vice mayor. Ando doon sa loob humihingi ng prayer, di po ba? Kasi kailangan ang panalangin ng bawat isa sa atin. Sabi ko, di ba, minsan may isip natin, may magulang kayang nangarap na sinabi sa anak, anak, mag-aral kang mabuti. Mag-abogado ka, mag-doktor ka, kumuha ka ng engineer. At pagkatapos pumasok ka sa Muntinlupa. Wala naman siguro, di po ba? Kasi lahat tayo, kapag tayo nangarap, hindi tayo mangangarap ng hindi maganda, kundi lahat ng ating nais magiging pangarap, yung makakabuti po sa bawat isa po sa atin. Na minsan kahit anong kabaguran meron tayong nararanasan sa buhay, kahit minsan anong kabigatan nararanasan, mga kapighatian sa buhay, mga tiisin, minsan yung pangarap na yan ang nagbibigay o na paghuhugutan din natin ng ating kalakasan. Amen? Yung mga pangarap na yan, mga kapatid, bawat pangarap may kaakibat na, alam po natin, may kaakibat po yan na mga layunin sa buhay natin. Amen? Layunin sa buhay po natin na minsan ang pangarap ay nakakasama lang kung pang sariling hangarin. Amen? Kapag pang sariling hangarin natin, minsan yung ating mga pangarap na yan, minsan ay hindi nakakabuti, napapasama tayo. Amen? Subalit may mga pangarap naman na tunay nakakabuti kung ang ating mga pangarap ay hindi lamang para pang sariling kapakanan. Amen? Pang sariling kapakanan, kundi alam po natin, hindi lang kundi para sa kapakanan ng nakakarami. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga pangarap para sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Siguro naman kaya kayo naririto dahil may pangarap kayo para sa kanila. Amen? Na yung pangarap na yan, mga kapatid, ay isang araw, nasa mitan ng ating pagpunta rito, pagparito po dito, pagbakasakali sa bansa po nito, ay mabigyan natin sila ng magandang buhay. May taguyod natin sila patungo sa isang magandang kinabukasan, o maaaring matatanaw natin na yung paghihirap na ating nararanasan sa pangitan ng ating pagparito at nangangarap na isang araw mahango natin sila sa kahirapan na ating nararanasan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang tanong, madali bang mangarap? Madali bang mangarap? Madaling mangarap. Wala namang problema, isipin mo lang kung ano pangarap mo, ganun lang yun, kadali. Masaya bang mangarap? Di ba? Masayang mangarap, di po ba?
Subalit minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, may sabi nga, minsan may mga salita na nangangarap ng tulog. Meron bang ganon? Ano? Kaya minsan may mga nangangarap ng tulog, kaya pagkagising, nakalimutan na yung pangarap. Kasi hanggang doon lang pagtulog yung kanyang pangarap. Minsan mga kapatid, may mga nangangarap naman ng gising. Kayo po ba'y gising pa? Medyo inaantok lang, Ayan. Pumalakpak nga po ang lahat ng tulog. Sige, papurihan natin ang Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Pero kapag tayo nangarap ng gising, yan po yung pangarap na kung saan nasa puso natin. Amen? Naririyan yan, pangarap na laman lagi ng puso natin, pangarap na laging laman ng ating isipan. Amen? Na pangarap na hindi nawawala po sa buhay natin, pangarap na nagbibigay ng direction po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sabi nga po, ang pangarap po ay, tawag po nito, minsan ang pangarap po ang siyang humuhubog ng ating pagkatao. Amen. Amen. Minsan sa ating pangarap, maraming kontra. Amen? Dito po, may ipinapahayag po dito, si Jose nung sandali na yan, mayroon po siyang panaginip. Panaginip. At doon sa panaginip niya, ipinapakita na darating ang mga panahon na siya po ay aangat ang buhay niya at yung kanyang mga kapatid ay sasaludo, yuyuko po sa kanya, na tila baga ang pananaw nila, darating ang panahon, ang basa nila sa panaginip ni Jose po ay maghahari si Jose. Amen? Maghahari po. Maganda po bang pangarap yon? Meron kang kapatid, meron kang kamag-anak, meron kang anak na nangangarap na pagdating ng araw, maging presidente siya ng Pilipinas. Masama bang pangarap yon? Hindi. Amen? Di po ba napakagandang pangarap po yon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, dito po, sa buhay po ng tao po na ito, may pangarap siya na gusto niyang marating. Isa po siyang pastol ng mga tupa, pero bilang isang pastol ay nangangarap siya na kung saan darating ang panahon ay aangat siya, magiging hari po siya. Amen? Alam naman natin si Haring David ay nagsimula sa pagiging pastol ng tupa ng kanyang mga ama, subalit dumating ang araw na si Haring David po ay ginawang hari ng Diyos. Amen? Walang makapagsasabi, di po ba? Amen. Na sa panahon natin, gaganito-ganito lang tayo po dito, pero malay nyo, may pangarap naman kayo, di po ba? Amen. Diba? Isang araw, dadalhin tayo ng Diyos sa mga pangarap pong iyan. Amen. Na maraming minsan kontra. Yung mga kontra nito, ito yung mga tao na minsan ay sa kabilang suportahan ka, sisirain pa loob mo. Amen? Sisirain ang loob natin, mga kapatid, makakarinig ka ng mga salita na kung saan ay huwag ka nang mangarap. Di po ba? Kalimutan mo na yung mga pangarap mong iyan. May mga tao naman minsan, kapag ikaw nangangarap, ang tingin sa iyo ay napakayabang mo na. Pangarap pa lang yun, nayayabangan na sila sa iyo. Di po ba? Na minsan, may mga tao lang siguro na minsan na pilit tayong inilalayo sa ating pangarap. Amen? Yung direksyon ng buhay natin na kung saan ay naiiba kay sa kanila dahil may pangarap po tayo. Minsan ito sila yung mga taong pilit tayo na tinatangay para kung saan dalhin sa agos ng buhay na nais lang nila. Amen? Mga tao minsan dahil walang pangarap, wala nang gustong laban. Amen? Kapag wala ka nang gustong ilaban pa, pakikipaglaban, tila bagay kontento ka na kung saan ka na dalhin ng bukas mo hanggang doon ka na lang. Amen? Kung anong mangyayari sa bukas mo, yun na lang ang magiging katanggap-tanggap para sa iyo. Kaya maraming tao, minsan masasabi natin, minsan may mga taong nasasabi na habang may buhay, may pag-asa. Di po ba? Tama po yun mga kapatid. Pero may mga tao kahit buhay pa, wala ng pag-asa. Bakit po? Kasi sinasabi ng mga tao niyan, tanggap ko na ito. Amen? Kung anong buhay meron sila, nasasabi nila, okay na, tanggap ko na to.
hanggang dito na lang kami. O may pag-asa pa ba yung tinatanaw? Wala na. Amen? Pero kapag tayo may tinatanaw pang pag-asa, mga kapatid, alam po natin, nandoon hindi tayo nawawalan ng pag-asa na kung saan makipaglaban pa. Amen? Para lang sa ating pangarap, umarating, umahango, matakasan ang anumang dapat natin na kung saan ay mabago sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito yung mga tao sa paligid po ni Jose. Biro mo po yun, mismo yung mga kapatid mo ang hadlang sa pangarap mo. Amen? Sila ang hadlang sa pangarap mo. Mahirap po mabuhay na kung saan nabubuhay ka na ang mga tao sa paligid mo galit sa'yo. Aywan ko lang kung sasaya buhay nyo. Di po ba? Lahat ng tao sa paligid mo galit. Ito po yung kanyang kalalagayan. Mayroon siyang magandang pangarap at hindi lang para sa kanya yung pangarap na yon. Pangarap yon para din sa kanya mga mahal sa buhay. Subalit yung mga tao, mga kapatid yan ng sandali na yan, galit po sa kanya. At dahil po dyan sa galit, mga kapatid, ay makita natin sinabi po dito ng kanya mga kapatid sa talata po 18, malayo pa siya ay natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan ang mapanaginipin, patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang panaginip. Amen? Tingnan natin kung anong mangyari sa kanyang mga pangarap na iyan. Na bandang huli po, si Jose po ay ipinagbili po ng kanyang mga kapatid. Ipinagkanulo, ipinagbili po ng kanyang mga kapatid. Diyan po natin makikita, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, dahil may pangarap po siya, pero yung mga tao ng sandali na yan, nasa paligid niya ay hindi niya kaisa sa kanyang pangarap. Amen? At para nga sa kanila, nung sandali na yan, mas mainam pang mawala siya sa kanila, ang tao pong ito. Hindi madali, mga kapatid, na minsan tayo'y nangangarap, pero ang lahat ng dyan sa paligid po natin, walang tiwala sa atin. Amen? Walang tiwala sa atin. At dahil walang tiwala po sa atin, makikita po natin na sila mismo ang papatay ng pangarap po natin. Sila mismo ang sisira po ng pangarap meron po tayo. Pero dito po sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, masarap ang mangarap. Amen. Ako doon, may pangarap din po ako pero salamat sa Diyos. Ang pangarap na yun hindi ko kayang abutin. Inabot, ang Diyos ang nagbigay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming kontra sa paligid. Kaya minsan sumusuko tayo. Amen? Sumusuko tayo. Ang isa pa po ay minsan nangangarap tayong mag-isa. Amen? Kapag tayo minsan nangangarap mag-isa, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yan po yung pangarap na minsan ay nais nating abutin. Yung pangarap na yan sa ating sariling kapamaraanan. Sa ating sariling kapamaraanan. Kasi minsan nangangarap tayo mag-isa. Kapag tayo nangangarap mag-isa, ay hindi tayo nagtitiwala minsan sa sino paman, kundi mas tiwala tayo sa ating sariling magagawa. Kaya minsan yung pangarap na yan, aabutin po natin iyan sa lahat ng pamamaraan, meron po tayo. Minsan yan ang mapanganib sa buhay po ng isang taong may pangarap na siya mag-isang nangangarap. Kasi minsan kapag siya lang mag-isa nangangarap, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang tama para sa kanya. Amen? Hindi na po siya, wala siyang ibang pinakikinggan, kundi para sa tao pong ito, kung ano yung gusto niyang gawin, ng sandali na yan, para sa kanya, yun ang tama na dapat niyang gawin para maabot niya yung kanyang mga pangarap. Uulitin ko po, ang sabi nga, minsan mga kapatid ay maraming nasisira dahil sa pangarap. Maraming nasisira dahil lang minsan sa pangarap ng isang tao.
Ang pangarap natin ang siyang humuhubog minsan ng ating pagkatao. Amen. Amen? Yan ang humuhubog po ng ating pagkatao na minsan po, marami po na masasabi po natin na minsan kasi may pangarap tayong gusto natin abutin sa sarili nating kapamaraanan. Na minsan ang ating panuntunan kapag sarili nating kapamaraanan, madalas ang ating nagiging panuntunan ay ang panuntunan ng mundo pong ito. Amen? Hindi po masamang mangarap, pero masama minsan mangarap kung nangangarap ka dahil sa inggit. Amen. Dahil lang minsan sa inggit, dahil lang minsan sa meron kang gustong mas mahigitan, mga kapatid, minsan may mga nangangarap dahil may mga gusto lang pasakitan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dito po sa punto po nito, makikita natin minsan na may mga taong aabutin ang kanyang pangarap sa anumang paraan. At kapag ang ating panuntunan sa mundong ito ay pamamaraan ng tao o pamamaraan ng mundo pong ito, mga kapatid, minsan nagtatagumpay din naman tayo. Amen? Naaabot po natin iyan. Kasi kapag panuntunan ng mundo, panuntunan ng tao, halimbawa na lang sistema ng mundo ang ating panuntunan para abutin yung ating pangarap, na dumarating po sa minsan kapatid sa buhay po natin na may mga tao minsan gagamitin tayong gumawa ng masama para lang maabot ang ating pangarap. Na minsan sila ang napapahamak, pero tayo po ang umaangat. Alam po natin yan. Kahapon may sinasabi po si Father po sa misa niya na marami dito sa Hong Kong nakukulong. Amen. Dahil nagagamit lang sila ng mga tao na mapagsamantala. Amen. Na sila ang napapahamak. Panuntunan minsan ng mundo na minsan nagiging batayan natin para lang maabot ang ating pangarap na wala tayong pakialam kung may maaapakan tayo, wala tayong pakialam kung mayroon pong masisira. Mga minsan panuntunan ng mundo, kinakailangan mo mandaya, huwag kang lumaban ng patas. Amen. Para na kung saan makuha mo yung dapat mong makuha, maabot mo yung dapat mong maabot, makamtan mo yung nais mo makamtan sa mundo pong ito. Minsan, nagiging pamamaraan ng tao na nagdadala din naman sa atin sa tagumpay. Amen? Na maraming taong umaangat naman, gumaganda buhay. Amen? Yumayaman. Pero minsan nga, sabi ko nga, panuntunan ng mundo kasi minsan nangangarap tayo mag-isa. Na naabot natin, may mga taong nararating yung pangarap, naaabot yung pangarap pero hindi nagiging masaya, hindi yung nagiging tunay na matagumpay. Amen? Hindi tunay na nagiging matagumpay. Bakit mga kapatid, may mga pangarap na minsan naabot natin yung pangarap natin, pero kung kailan natin naabot, yun pang sumira ng buhay natin. Amen? Kasi minsan may mga, kung saan ay tawag nito, may mga nangarap nung maabot yung pangarap, na iba ugali, na iba yung pagkatao. Amen? Minsan may kasabihan na bumubuti, sumasama kay sa dati. Di po ba? Amen. Makikita mo may maraming tao na makita mo ang bait-bait, di ba? Napakabuting tao, kaibigan mo, pero nung gumanda ang buhay, hindi ka kilala. Maraming ganyan. Amen? Amen. Ubod na ng yabang. Minsan nasabi natin, gumanda nga buhay, bumuti nga, pero makikita natin, sumama kay sa dati. Amen? Amen. Nasisira minsan yung pagkatao, mga kapatid. May mga tagumpay naman na naabot natin sa ating buhay, pero kung kailan natin naabot minsan, nagiging daan para minsan masira pa yung buhay po natin. Dahil sa naabot nga natin, dahil sa maling kapamaraanan. Amen. Amen? Na pagdating sa tagumpay minsan, doon na tayo sinisingil ng ating mga ginagawang hindi tama. Amen? May mga tao ka minsan na apakan, hahabulin ka. Di po ba? Amen. Ang ganda-ganda ng buhay mo,
Dahil nakatagpo ka na nagmahal sa'yo, nagbigay siya ng magandang buhay, bandang huli malaman mo may humahabol, may asawa. Sakit sa ulo. Ano? Di po ba? Totoo po yan, dumarating po yung punto na yan mga kapatid sa buhay po natin na kung kailan ang dudunan ng tagumpay, saka dumarating po minsan yung mga suliranin pa na kung saan buhat minsan sa pag-angat mo, bumabalik ka muli kung saan ka nanggaling. Amen? Dahil sa mga maling pamamaraan na ating ginagawa sa buhay po natin. Kung tayo mangangarap, huwag tayong mangarap mag-isa. Amen? Dapat may kasama ka. Sinong gusto nyong kasama sa pangarap nyo? Si Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa aklat ng Kawikaan, kabanata po ay 3, talata po ay 5. Sabi po, kaya huwag kat magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Siya'y sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak ng iyong lakad. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po para sa ating Diyos na buhay. Na ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po o sulat po ni San Pablo sa kabanata ay 8, talata po ay 28. At sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang sabi po, sa lahat ng bagay, gumagawang kasama ang nagmamahal sa Kanya. Kaya mo sa tumpak ka ng Diyos sa lahat mong lakad. Dadalhin ka ng Diyos sa tamang landas na kung saan magdadala sa iyo sa iyong pangarap. Amen? Sino po yung tao na kung saan kasama ang Diyos sa kanyang pangarap? Ang sabi po dito, ang tao na yan ay kasamang gumagawa ang Diyos dahil mahal niya ang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil mahal niya ang Diyos. Anong ginawa po dito ng Diyos sa buhay po ni Jose nung sandali na yan? Ang Diyos kumilos sa buhay ni Jose para si Jose ilayo sa mga taong galit sa kanya. Ilayo para doon sa mga tao na kung saan makakasira ng kanyang pangarap. Amen. Amen. Inilayo sa mga taong makakasira ng kanyang pangarap. Amen? Sino po ito? Minsan yung mga tao na kung saan humihila sa atin, pumipigil po sa atin, mangarap. Amen? Para sa kanila minsan. Kaya kayo nga nandito, nilayuan nyo na sila. Amen? Nasasabi nyo, kung mananatili ako dito sa inyo, pare-pareho tayong mamamatay ng dilat. Tama ho ba yan? Hindi po ba? Na kahit minsan mabigat sa ating kalooban, amen? Mabigat sa ating kalooban, iwan po sila. Pero dahil minsan sa ating mga pangarap na yan, dadalhin ka ng Diyos kung saan mo maaabot ang pangarap na iyan. Ilalayo ka kung kinakailangan, ilayo ka ng Diyos sa mga taong iyan, ilalayo ka ng Diyos para lang alang-alang sa pangarap mo na iyan, para maabot ang pangarap na iyan na kung saan hindi pang sariling pangarap, kundi para din sa kanilang kapakanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na darating po, ang sabi po dito, saan dinala si Jose nung sandali na yan? Dinala siya sa bahay ni Potifar. Doon, si Jose na sa bahay ni Potifar nung sandali na yan, naglilingkod po siya doon sa bahay ni Potifar. At nung sandali na yan, natatanaw po ni Potifar sa buhay ni Jose kung ano meron sa puso ng taong ito. Amen? Kung anong kabutihan meron sa puso ng tao pong ito. Na kung saan yung kabutihan na yon, yung mayroon sa puso ni Jose nung sandali na yan, hindi natatanaw ng kanyang mga kapatid. Hindi natatanaw yung kanyang magandang layunin para po sa kanila. Hindi natatanaw iyon ng kanyang mga kapatid. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, isang araw dadalhin ka ng Diyos, mga kapatid, sa mga tao na kung saan alam ng Diyos, magagamit ng Diyos para yung pangarap mo'y marating mo sa buhay mo. Mga tao na kung saan gagamitin ng Diyos para suportahan ang magandang hangarin mo sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ang Diyos ang ating kasama, amen? Kung siya po yung ating kasama sa bawat pangarap po natin. Minsan mahirap unawain ang ating Panginoong Hesukristo.
Mahirap unawain ang pagkilos ng Diyos. Subalit iba kapag ang Diyos ay kumilos. Parang kapatid, siya na po ang tahanan po ito. So, bakit ang ganda-ganda na ng buhay, may sumira na naman. May sumira na at magiging dahilan para si Jose po ay mapunta sa bilangguan. Sa bilangguan. Subalit, nung nasa bilangguan po si Jose, ito na naman, natanaw na naman ng bantay sa bilangguan kung anong mayroong kabutihan sa puso ng taong ito. Amen. At ginawa na naman siyang tagapamahala doon sa kulungan pong iyon. Bakit may nakikitang kabutihan? Yan ang tao na kahit anumang gawin sa kanya ng kanyang kapwa, walang hinanakit. Hindi nagtatanim ng galit. At habang ang tao, ang puso niya ay hindi alipin ng galit, may iisip lagi ng tao, mapupuno lagi ang puso ng taong iyan ng kabutihan dapat niyang gawin. Amen. Amen. Saan mo man dalhin ang taong hindi alipin ng galit ang puso niya, mangingibabaw ang kabutihan, mahahayag sa kanyang mga ginagawa ang kabutihan mayroon sa kanyang puso. Amen. At hindi lang mahahayag, kundi kapag ang puso ng tao hindi alipin ng galit, ang taong iyan, saan mo man yan dalhin, magiging pagpapala iyan sa mga taong makakasama niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na ganyan po siya, buhat po doon, sa kanyang mga alaang kapatid, ibinenta po si Jose nung sandali na yan, naging alipin, pero nung sandali na yan, dahil po kahit ganun ang gawin ng kanyang mga kapatid, wala siyang hinanak ng sama ng loob, bagkus kung anong meron sa kanyang kabutihan, umiiral, nananatiling taglay, nagagawa niya kung anong mabuti. Amen? At ang kanyang buhay ay nagiging pagpapala sa marami. Nung siya'y nasa kulungan, nung sandali po na yan, mga kapatid, doon nakikita po ng tao, ng gwardiya doon sa kulungan na sasabi, sinasamahan ng Diyos ang taong ito. Amen. Sinasamahan ng Diyos ang taong ito dahil sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay nagtatagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan ganda-ganda na ng buhay mo, di po ba? Tapos minsan ganda-ganda na ng kalalagayan mo, tapos isang araw, mawawala ka dyan sa ganda ng kalalagayan mo, masasadla ka doon minsan sa tila bagay, isang mahirap na naman, isang pagsubok na naman ng buhay. Pero mga kapatid, sa ating Jesucristo, anumang pagsubok ng buhay, kung patuloy ka pa rin tumatayo, kung anong mabuting dapat mong gawin, mananatiling kasama mo ang Diyos. Amen. Na minsan, tila bagang napakahirap unawain. Pero makita niyo po, buhat doon sa kalalagayan ni Jose, bababa na naman siya doon sa kulungan. Pero ang lahat ng iyon, paraan ng Diyos para marating niya yung kanyang pangarap. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na isang araw, nung siya'y napagkatiwalaan sa kulungan, gumagawa ng mabuti, isang araw buhat sa kulungan, hinango po si Jose at dinala po sa harapan ng paraon. At nung naruroon na siya sa paraon, ang sabi ng paraon, ikaw na ngayon ang gagawin naming gobernador sa bansa pong ito. Pangalawa ka na kaysa akin. Amen? Pangalawa ka na kaysa akin. Dumating ang araw na yung pangnaginip na iyon nagkaroon ng katuparan. Amen? Bakit nagkaroon ng katuparan ang lahat ng iyon? Dahil nung sandali na yan, lahat ng iyon, mga kapatid, ay dumating sa buhay ni Jose dahil kasama niya ang ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil kasama niya ang Diyos sa pangarap pong iyon. Amen.
Marami na papahamak sa lugar po na ito dahil naparitong hindi kasama ang Diyos. Naparito tayo dahil sa gusto na kung saan nais lang natin gawin ang lahat sa ating pamamaraan. Abutin ang lahat sa pamamagitan ng ating pamamaraan. Kapatid sa Panginoong Hesus, mapapahamak tayo. Amen. Mapapahamak po tayo. Subalit kung tayo na parito na kung saan kasama natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka dadalhin ng Panginoong Hesus sa lugar nito kung ikakapahamak mo. Amen. Dadalhin ka niya dito sa lugar nito dahil alam ng Panginoong Hesus, dito mo mararanasan, maaabot ang iyong pangarap. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa aklat po, sa sulat po, ni Propeta Isaias, kabanata po ay 49 at talata po ay 48. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. 48 at talata po ay 17. Ganito ang sinabi ng banal ng Israel. Pag sinabing ganito ang sinabi ng banal ng Israel, ang tinutukoy po diyan ang ating Diyos, ang kanilang Diyos. Ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Purihin natin ang ating Jesucristo. Nangyari ho ba itong pangako ng Diyos na ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dabi po dito, tuturuan kita para ka umunlad. Nangyari ba kay Jose ito? Amen. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Nangyari ba ito? Amen. Hindi sa iniwan ng Diyos saan man siya pumaroon. Ang sabi ng mga tao na kanya nakakasama, ang taong ito ay sinasamahan ng Diyos. Amen. Yung kanya mga ginagawa ay patunay lang na kung saan kasama niya ang Diyos. Amen. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Kung sinusunod mo lang ang utos ko, anong utos ng Diyos? Mahalin natin siya. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, wag mo siyang iwan. Amen. Sa bawat lakad mo, hilingin mo sa Diyos na ito, ang patnubay niya at ang sabi, itutumpak niya ang lahat mong lakad. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Dadalhin ka niya sa tunay na tagumpay. Ang sabi po diyan, ang pagpapalay dadaloy sa iyo parang ilog na hindi natutuyo. Dumaloy ba yung pagpapala kay Jose? Saan man siya pumaroon, may pagpapalang nakalaan sa kanya ang Diyos. Amen. Kahit nasa kulungan, may pagpapalang nakalaan sa kanya ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, saan ka man pumaroon. Sabi ng Diyos kay Abraham, iikot mo iyong paningin. Lahat ng abuti ng paningin mo, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Parang sinabi ng Diyos, saan mang umabot ang paningin mo, saan ka mang lugar umabot, ang lugar na yan may pagpapala para sa iyo. Amen. 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 Sasamahan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kaya dumating po ang punto na kung saan, nung magtagumpay na nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar po na yon, nung si Jose po, ang siya ng gobernador tagapamahala sa Ehipto po, ang kanyang mga kapatid pumunta po roon para makabili ng pagkain. Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nung magpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid, yan po natin makikita ang sabi po ng taong ito. Kaya nangyari ang lahat na ito, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Kung ako'y ipinagbili ninyo ng oras ng panahon na yan, kung ako'y pinag-isipan ninyo ng masama, at ang lahat ng iyan ang nagiging dahilan para makarating ako sa lugar na ito, ang sabi niya, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Lahat ng ito, plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Lahat ng ito ay plano ng Diyos sa buhay po natin. Kaya anumang nangyayari minsan sa buhay natin hindi maganda,
Huwag mong hayaan alipinin ang puso mo ng galit o sama ng loob. Hayaan mong paghariin sa pusong iyan ang pag-ibig. Amen. Pag-ibig na kung saan huwag kang tumigil mangarap para sa kanila na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, panandalian nating ipikit ang ating mga mata at sabihin po natin, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkulang, nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, maging sa aking mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinagsisisihan ko sa mga sandaling ito ang lahat kong nagawang pagkakasala. Patawarin mo po ako, Ama naming nasa langit. Patawad, Ama naming nasa langit. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Jesucristo. Sa banal mong dugo, Jesucristo, ako'y hugasan. Linisin mo ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin mo ako sa taglay kong karumihan, sa aking isipan, sa aking puso, sa aking labi. Patawarin mo ako at linisin ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Heso Kristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari, Diyos ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, manahan ka sa puso ko. Maghari ka, Heso Kristo, sa buhay ko. At tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesus, habang naririto ako sa Hong Kong, huwag niyo akong iwan. Huwag niyo akong pababayaan. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Pakinggan natin ang awit pong ito. Patuloy niyo pong kausapin ang Diyos. Nakikinig siya sa puso mo ngayon. Huwag kang matakot. Kasama mo siya. Alam ng Diyos ang ipinaglalaban mo. Alam ng Diyos ang mga pangarap mo. Ang hinihiling lang ng Diyos, huwag mo siyang iwan sa mga pangarap mong iyan. Isama mo siya. Minsan ang lakas meron tayo hindi sapat. Pero naririyan ang Diyos para patuloy tayo bigyan ng kalakasan. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Buksan mo lang lagi ang puso mo sa mga pangungusap ng Diyos.
Jesus, narito kami, patuloy dumadalangin. Tanglawan mo kami lagi ng iyong liwanag. Ingatan mo kami habang kami naririto ng iyong makapagpala at makapangyarihang kamay. Ilayo mo kami, Panginoong Jesus, sa masama. Ilayo mo po kami sa kapahamakan. Bagkus, Panginoong Jesus, dalangin ko po habang naririto ang bawat isa sa amin sa Hong Kong. Biyayaan mo kami, Panginoong Jesus, ng magandang kalusugan, kalakasan, ang anumang karamdaman maaari sa aming katawan, pawiin mo, Panginoong Jesus, at biyayaan kami ng kagalingan. Panginoong Jesucristo, dalangin ko po, pagpalain mo ang aking mga kapatid. Pagpalain mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang mga among pinaglilingkuran. Pagpalain mo, Panginoong Jesus, na sa pamagitan ng kanilang ginagawang paglilingkod, dakilang Ama naming nasa langit, madama nila po ang iyong pagmamahal. Ang pagmamahal mo, Diyos, ang siyang dumalaw sa puso ng kanilang mga amo. At dalahin ko, Ama, sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran, paghariin mo ang kapayapaan. Paghariin mo ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Mahalin sila, O Diyos, ng kanilang mga pinaglilingkuran. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Panginoong Jesucristo. Taas natin yung ating mga prayer request na nais natin ilapit sa ating Panginoong Jesus. Ama naming nasa langit, patuloy pong dalangin ang mga dalangin itong itinataas sa iyo, mga nakasulat man o hindi nakasulat, natatanaw mo sa puso namin iyan, Panginoong Jesus. Dalangin ko po ipagkaloob mo yan sa aking mga kapatid. Habang sila naririto, Ama, sa Hong Kong, patuloy mo punuin ang buhay nila, dakilang Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw, Panginoong Jesucristo. Mabubuting bagay na maibabahagi nila sa kanilang mga mahal sa buhay upang patuloy, Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay ay maitaguyod, O Diyos, sa isang magandang kinabukasan, sa isang maginhawa, O Diyos, at magandang buhay, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat po. Pagpalain mo ang bansa na to, Ama, upang, Ama, habang kami naririto, ang pagpapala mo ang patuloy na pupuno ng aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy po kayong samahan ng Diyos at patuloy na pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mahinay na lakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahinay na lakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan.
Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanap, iringgin ko sila, patatawarin nila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow.